Amen. Papuri po sa Panginoon. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sa Kanya pong biyaya, tayo po ay patuloy na makasasamba sa Panginoon. Patuloy po tayong nagkaroon ng pagkakataon upang siya'y mapapurihan at makapag-aral po ng Kanyang mga salita. Sa umaga pong ito, ating pong anyayahan ang banal na Espiritu, ating pong damdamin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po ay magsambit ng papuri sa Diyos. Tayo po ay magpasalamat sa Panginoon sa umagang ito. Patuloy niya tayong pinalalakas. Patuloy niya tayong binubuhusan ng Kanyang biyaya. Salamat po, Panginoon. Hallelujah. Salamat po, Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po ay manalangin. Panginoong Jesus, salamat po. Patuloy po namin kayong pinapupurihan, pinasasalamatan, O Diyos. Pagkat kayo ay Diyos na tapat, kayo ay Diyos na hindi nagbabago, kayo ang Diyos na palaging mabuti sa Kanyang mga anak. Salamat po, Panginoong Jesus, dahil napakadakila niyo. Hallelujah. Panginoon, sa umagang ito, inaanyayahan po namin ang inyong presensya, Panginoon, sa online devotion na ito, sa iba't ibang dako ng lugar, Panginoon. Maramdaman namin, maranasan namin ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya, O Diyos. Dahil alam po namin, Panginoon, na napakalawak na inyong mga kamay, Panginoon. Kaya niyo pong abutin ang bawat isa sa amin. Nakikita niyo po ang bawat isa sa amin ngayon. Ano man ang aming kalagayan, O Diyos. Kayo po, Panginoon, yung magpalaya, kumalinga, Panginoon. Kayo po, Panginoon, yung magpalaya sa amin sa kung ano man, O Diyos, yung bumabagabag sa aming mga puso at isipan, Panginoon. Dahil sa oras na ito, O Diyos, nais namin, Panginoon, na maituon yung aming puso't isipan sa inyo, yung aming diwa ng pagsamba, Panginoon, na hindi maagaw ng kaaway, O Diyos. Salamat po, Panginoon. Dinadalangin po namin yung inyong pagsama mula sa simula hanggang sa matapos, Panginoon. Kami po ay patuloy na makapagpaturo sa inyo. Patuloy po kami maliwanagan, Panginoon, sa inyong mensahe sa umagang ito, O Diyos. Salamat po, Panginoong Jesus. Patuloy po namin dinadalangin yung panibagong kagalakan, kalakasan, sigla, Panginoon. Spiritually, O Diyos. Ma-restore kami, Panginoon, yung aming spiritual strength, O Lord, sa umagang ito na aming babaunin sa buong araw na ito, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Patuloy po namin kayong pinasasalamatan, pinapupurihan, Panginoon. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Manatili po tayo sa presensya ng Panginoon. Tayo po ay umawit. Dinggin mo, O Diyos, ang dalangin namin. Dinggin mo ang dalangin ko,
Nais ko mapalapit sa'yo, nawa'y pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Minsan pa dinggin mo, O Diyos, dinggin mo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa'yo, nawa'y pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Sabihin po natin sa Panginoon ito. Turuan mo kong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ko ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Minsan pa po, dinggin mo, dinggin mo ang dalangin ko. Nais ko mapalapit sa'yo. Pakinggan niyo kami ngayon, O Diyos. Nawa'y pakinggan ang aking pagsamo. Panginoon, ako'y tanging sa'yo. Turuan niyo kami, O Diyos. Turuan mo kong gawin ang iyong kalooban, nang masunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ko ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Turuan mo kami, Panginoon. Turuan mo kong gawin ang iyong kalooban, nang masunod ang iyong kalooban. Layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ko ayon sa nais mo, O aking Diyos, O aking Diyos. Minsan pa po, turuan mo kong gawin ang iyong kalooban. Sige po, sabihin natin sa Panginoon. Sunod layunin mo sa aking buhay. Hubugin mo ko ayon sa nais mo, O aking Diyos, 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 O aking Diyos. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Sa umagang ito, patuloy po kami magpapaturo sa inyo, magpapahubog sa inyo, O Diyos. Pagkat nakakaya po namin, Panginoon, sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Hallelujah! Salamat po, Panginoon. Ang buhay po namin ay sa inyo. Kami po ay para sa inyo, O Diyos. Kaya sa umagang ito, sa inyo po namin ibinibigay ang pinakamataas na kapurihan, pagsamba at pagluwalhati. Amen. Hallelujah! Patuloy po tayong manatili sa presensya ng Panginoon, sa diwa ng pagsamba. Tayo po ngayon ay dadako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos na dadalhin po ng lingkod ng Panginoon, Pastor Frederick Jocosol. Papuri po sa Panginoon.
Purihin po ang Panginoon sa pagpalang umaga sa bawat isa. Salamat ako sa Panginoon, minsan pa ay ito niya sa paghahingi ng kanyang mga salita. Naalala ko, 2 taon na nakakaraan huli ako nag-irito. So, namiss ko rin po yung ganitong gawain. At sarap po talagang hindi lang magising ng maaga, kundi talagang makakugnayan talaga natin, talagang makanig natin ang ating Panginoon. So, bago yan tayo po muli manalangin. Dakilang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Sa oras na ito, samahan niyo kami sa maikling pag-aaral at pagbubulay ng iyong mga salita. Dalangin namin at tuningan na kayo ang makapakahayag at mangusap at gamitin niyo lang inyong lingkod bilang instrumento niyo lamang. Pakapuspusin niyo po ng Espiritu ang aming makikinig sa oras na ito. Sa pangalan ng Jesus. Amen. Gaya po ng ating pong tema ang ngayong pong taon na mababasa natin sa Mateo 21 verse 13. Ang aking tahanan ay tatawaging bahay dalangin. My house shall be called a house of prayer. Kalooban po talaga ng Panginoon na tayo po ay laging manalangin at talagang at maaari talagang magawa natin ay araw-araw palagian. Kasi sabi nga sa 1 Thessalonica 5:17, pray without ceasing, manalangin walang patid. Patuloy-tuloy po talaga. At dapat gawin natin ito kahit nasaan man, kahit sa iglesyang ito, sa tahanan natin, kahit sa mga stereo tayo o saan man tayo ginagamit ng Panginoon. Palagi ang pong manalangin. At sabi nga po ay at hanggat maaari nga talaga, masarap talagang maranasan nyo talagang sama-sama po tayong nananalangin, lalo na sa ating po mga bahay-sampalan. At gaya po ng temang ito, nais din ng Panginoon na hindi lamang natin basta ito ginagawa, kundi ito ay maging buhay natin. Dapat ito ay maging lifestyle na natin. At kung may magtatangkaman, ang kaaway, lalo yung kaaway, ay hadlangan itong ginagawa natin ito. Hindi siya makapananaig. Kasi ito po yung nakapagpapalakas sa atin, ito po yung nakapagbibigay ng sigla sa atin para tayo ay makapagpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Hindi maaaring hadlangan ito sa pamamagitan ng mga katamaran o kaabalahan o anumang sitwasyon. At lalo na kahit sino, hindi maaaring pigilan ang ating panalangin. Our prayers cannot be restricted. Amen. Hindi pwedeng pigilan ng sino man ang ating panalangin. Ating pong basahin dito po sa Daniel chapter 6 verse 10 at 11. At siguro naman po, alam na po natin lahat ito, tagpong ito. Daniel chapter 6 verse 10 and 11, sabi po rito, nang malaman ni Daniel ang gayong kautusan, ay nilagdaanan ng hari, siya'y umuwi. Umakyat siya sa isang silid sa itaas ng kanyang tirahan at sa tapat ng bintanang nakaharap sa Jerusalem ay lumuhod siya at nanalangin sa Diyos ng 3 beses maghapon gaya ng kanyang kinagawian. Verse 11, ngunit binabantayan pala siya ng kanyang mga kaaway nang makita siyang nananalangin. So, purihin ang Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Alam natin itong tagpong ito na si Daniel ay inihulog sa yugib ng mga leyon dahil sa isang akusasyon na siya ay lumabag sa ipinag-utos ng kaharian ng Medo-Persia na pagbawal ang pananalangin sa loob ng 30 araw liban sa hari. Pananalangin sa kapwa nila Diyos. So, si Daniel ay, na malaman to ni Daniel, ay talagang nagkaroon ng pagkabahala sapagkat ito po yung lifestyle niya eh. Mababasa natin po yung mga unang kabanata na kung papaano na muntikan na rin siyang mapatay ng hari ng Babylonia.
na isinama siya sa papatay pag hindi na-interpret yung panaginip ng hari by hula, by yung hindi sasabihin ng hari kung hindi na panaginipan, ay tinugon siya ng Diyos sa talagang, pero bago yung tinugon, bago nakuha yung interpretasyon na yun, nanalangin mabuti si Daniel kasama, dating niyang mga kasama si Shadrach, Meshach at Abednego. So, talagang lifestyle na ni Daniel ang pananalangin. Buhay na niya. At sabi nga dito, gaya ng kanyang kinaugalian. 3 times a day. Mamaya makikita natin anong significance nito sa buhay niya. Bakit ganoon na lamang siya ka-devoted? Gano'n siya ka-devoted sa pananalangin? Kasi doon, yung tagpong ito ay bakit siya inihulog? Dahil paano nagkaroon ng kautusan na pagbawalan 30 araw na pananalangin sa kanilang kaharian. Kasi nainggit itong mga kapwa gobernador ng Medo Persia. Dahil si Daniel ay isa sa 3 gobernador na inatasan ng hari na mamuno sa 120 satrap o mga ministro sa kanilang kaharian. At nainggit ang dalawa dahil malaman na binaplano ng hari na i-promote pa si Daniel bilang prime minister, if I'm not mistaken, na siya ay mamuno talaga, mamahala sa buong kaharian ng Medo Persia. So naghanap sila ng pwedeng iparatang kay Daniel, pero wala silang makita. Ang tangi lang nakita nila para mapabagsak si Daniel ay yung kanyang relihiyon o yung kanyang kanyang gawain sa Panginoon. Nasilip yung kanyang pananalangin, kaya nagkaroon sila ng panukala, nagkaisa, majority, by majority, na ipagbawal ang pananalangin. Kasi hindi malaman kadahilanan ay maliban sa hari ay hindi sa malaman kadahilanan at bakit to pinayagan ng hari na i-allow to. So nalaman to ni Daniel, kaya ang ginawa niya, umuwi siya sa kanyang tirahan, umakyat sa taas at sa harapan sa bintana na kung saan nakaharap ang Jerusalem ay nanalangin pa rin siya araw-araw 3 beses sa loob ng isang araw, maghapon. Unang makikita natin po rito sa ginawa ni Daniel, una, hindi siya nagtago. Bukas bintana, hindi po siya nagtago. He let himself to be exposed. Magawa lamang ang kalooban ng Panginoon. Amen? Magawa lamang yung kalooban ng Diyos. Nasa crucial point of his life to pray. Daniel was in the crucial of his life to pray. Crucial po, bakit? Buhay ang nakataya dito. Bakit anong nasa batas na ginawa ng mga nainggit kay Daniel? Mahuling mananalangin sa loob ng 30 araw ay ihulog sa yungib ng mga nagugutom na leyon. Kung mahina-hina ang pananampalataya ng Daniel, ay talagang din niya, makokompromiso. Ay nako, Panginoon, patawad, sana maunawaan niyo po, naging batas po ito, wala akong magawa. Hindi mo na mananalangin, saka na lang kapag natapos. Hindi ganoon ang ginawa ni Daniel. He continually pray. Amen. Hindi siya nagbago. Nagpatuloy pa rin siya. Hindi siya nagtago, hindi rin siya nagbago. Naging consistent pa rin yung prayer life niya. Naalala ko noon nung pandemic time pa. Isang nabalitaan nyo na noon to, sa Amerika, na isang football coach sa isang university ang tinanggal sa trabaho dahil anong ginawa niya? Nanalangin siya sa gitna ng football field. Yun ang dahilan bakit siya tinanggal. Kasi nung panahon na yun, batas na noon pa sa Amerika na ipagbawal ang prayer sa school. At sino may pakana noon? Isang ateista, dati at congressman na isang ateista na hindi naniniwala sa Diyos. Hindi nga malam ang dahilan ay paano na ipasa yan, paano na pagkaisang maging batas yan sa buong bansang Amerika. Tinanggal lang dahil lang doon.
Dahil batas yun, siyempre anong laban, anong maaasahang laban sa anong maaasahang pagtatanggol mula sa tao ang ganyang gagawin. Pero dahil siya'y nanindigan, nanalangin, at kahit nag-cause sa kanya pagkawalan ng trabaho, nakakamangha, may nagtanggol pa sa kanya. Politicians, a lawyer, at iba pa. May nagtanggol sa kanya, pinagtanggol siya. Bakit? Napakababaw naman dahilan para dahil lang sa pananalangin, democratic country din naman sa Amerika. At salamat sa Panginoon ngayon, nire-restore na. Magkaroon ng bagong presidente ng Amerika at talagang unti-unting binabalik yung revival. Yun ang dahilan ba't kasi nagkaroon ng hindi nagkaroon ng matinding revival sa bansang iyon dahil doon sa batas na yun. Hindi ko alam ngayon kung ito'y binuwag, pero salamat sa Panginoon dahil may nanindigan. May nanindigang isang Kristiyano na hindi niya tinago yung sarili niya. Hindi siya nagpapigil. Ginawa pa rin yung kalooban ng Diyos sa gitna ng put-put-pit. Di ba nakakamangha? At alam naman natin isang lingkod ng Diyos na naging martir sa panahon ngayon. At nagdulot palalo na revival sa bansang yun. At hindi lang sa bansang yun, kundi sa buong mundo. Hindi natakot din si Daniel na gawin ito. Hindi siya natakot. Hindi siya nagbago, hindi siya nagtago, hindi rin siya natakot. Siguro kung alamin natin kung anong nilalaman ng panalangin, Panginoon, ito po nangyayari sa akin ngayon. Pinipigilan po nila ako kahit sa pananalangin po, pakikipag-ugnayan sa inyo. Pero hindi po ako natatakot. Handa po akong mamatay kung kinakailangan. Handa po akong kunin yung buhay ko. Dahil mas nanais ko pang mamatay na nakikipag-ugnayan sa inyo kaysa nabubuhay ng walang ugnayan sa inyo. Kasi buhay na ni Daniel ang pananalangin. Amen. May isa kaming kapatiran talaga din, totoo to. Isang kapatiran din sa aming house church. Sa isang church na nahawakan namin, isang house church ay palibasa ang nanay hindi mananampalataya. Nagpe-pray lang at nagbabasa ng Biblia ay natatakot na. Ewan ko kung anong dahilan. Parang nangangamba at ngaling-ngaling pigilan. Amen? Ngaling-ngaling pigilan, kinukwento sa amin talaga. Kaya panay ang panalangin namin at pakikipag-usap nanay, hindi naman po masama ang gawin ko. Tutos nga, hindi po ba? So, talagang hindi pwedeng hadlangan talaga ang buhay pananalangin. Padalawa, hindi niya ikinompromiso ang kanyang devotion. Una, hindi siya nagtago. Hindi siya nagbago. Hindi siya natakot. Padalawa, hindi niya ikinompromiso ang kanyang devotion, yung kanyang buhay pananalangin. Alam niyo po ba sa kultura ng mga Hudyo, bakit very significant yung 3 times a day siyang nananalangin? Hindi po yan basta habit. That is not just a habit. Or nagustuhan lang. Although it's a lifestyle, pero hindi ito basta habit. Sa kultura ng mga Hudyo, ang mga Hudyo kasi noon, ay nananalangin sila talaga 3 beses sa loob ng isang araw. Alas 9, alas 3, at lalo na sa bago tumilim. Mga halimbawa, alas 6 o bago mag-alas 7 ng gabi. 3 times a day. Sa Hudyo, kultura po ito sa kanila. Pero sa kay Daniel, buhay na po ito. Buhay na niya po ito. Kaya hindi pwedeng i-compromise. Hindi pwedeng itigil. Bukod pa yung pananalangin sa madaling araw, pero ito yung talagang buhay na nila. 9-3. Naka-schedule po talaga yan araw-araw. 9-3 and before the sunset. Kaya sinabi nga pala talaga sa Biblia, manalangin walang patid. Talagang kumbaga hanggat maaari, regular. Hindi nagpatigil Hindi kinompromise yung kanyang schedule ng pananalangin At saka isa pa, yung pagharap sa Jerusalem, dahil wala nang temple ng panahon, wasak pa ng panahon ni Daniel. Humarap doon siya sa temple, humarap siya kung nasaan sa kagawian ng mga Hudyo. Kung sila'y nasa malayong lugar, sila nananalangin ng gano'n pag nandun sila sa templo. Pero pag sila'y malayo, lalo na sa ibang lupa sila, ibang bansa sila,
haharap sila kung nasaan ang Jerusalem. At doon sila mananalangin araw-araw. Kaya nung mahuli si Daniel, may ng mga nakabantay sa kanya, na caught in the act siya. Hindi siya, sabi ko nga kanina, hindi siya nagtago kasi bakit? Araw-araw niyang ginawa eh. Araw-araw siya nakita. Araw-araw siyang na 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 silit ng mga na nagtatangkang hadlangan siya sa kanyang ginagawa. So, hindi niya kinompromise talaga. Amen. Hindi niya kinompromise ang pananalangin. Lord, saka na kasi ito pagtuturo din sa amin ng Panginoon. Kami nag-establish talaga ng family devotion sa aming church. Aminado namin minsan pagod kami, minsan pag sobrang pagod na. Maliban na lang pag nagkaroon ng mga revival, mga gawain, talagang kung naglalaan kami ng panahon. Pag pagod din medyo bukas na lang, nagkakaroon pala minsan ng effect na, ay, nako, hindi dumadalo ang ibang kapatiran. So, ang daming nangyayari. Kaya, na-realize namin, hindi pala talaga dapat i-compromise ang oras na kung ano yung pinanata natin sa Panginoon, kung ano yung sinabi natin sa Panginoon, ito gagawin namin ito yung plano, kung ano yung pinanata natin para sa gawain ng Panginoon, maging consistent lang po. Amen. Maging consistent lamang po tayo. Salamat sa Panginoon dito sa aming church, sa Door of Faith Church Kabatang, ay gabi-gabi ginaganap yung online devotion tuwing alas 7 ng umaga, araw-araw. Nag-skip lang kami kapag may revival dyan sa sentro o sa mga mahalagang gawain. Pero continually po ang gawain ng pananalangin. Continually yung pag-aaral ng salita. Tuloy-tuloy po. At saka isagit sa lahat, hindi lang siya naging consistent. Pinanindigan niya ito. Hindi siya tumigil. He kept his devotion. No one can ever hinder our regular prayer. Amen. That is our personal communication with God. Personal na pakikipag-usap yan sa ating Panginoon. So, salamat sa Panginoon. Tsaka wala talagang prayas, maaaring i-restrict ito. Maaaring i-restrict ito ng sino man, ano pa man, pero hindi tayo pwedeng pigilan. Yes, Daniel was accused by their ungodly law. And though they successfully rid him, o inalis siya sa kanilang landas, pero hindi nila na-realize na yung kanilang ginawa ay lalo pa nagbigay daan kay Daniel para lalo siyang magtagumpay. To make the long story short, yes, nahulog nga sa yungib ng mga leon. At ang hari talagang alalang-alala at sisikapin niyang iligtas si Daniel pero walang magawa kasi siya mismo nagtatak ng ganong klaseng batas. Pagising niya sa umaga pero dahil siya ay na-exempt sa ganong pananalangin ay nabasbasan niya si Daniel bago ihulog sa yungib ng leon. Nasabi, naway iligtas ka ng iyong Diyos. Kinabukasan, nabuklatin, tinanong niya, Daniel, iniligtas ka ba ng iyong Diyos? Ng kataas-taasan. At nagsalita si Daniel, Opo, mahal na hari, buhay po ako. Hindi po ako pinatikom ng mga anghel ng Diyos ang bibig ng mga leyon, mga nagugutom na leyon. So natuwa ang hari, tinihawon, at yung mga nagbalak, yung mga nagpanukala, yung mga nakaisa sa mga pagpapatupad ng ganung batas laban kay Daniel, ay sila ang hinuhulog sa leyon. Hindi pa daw lumalapat sa lupa ay kinakain na sila. Ang masakla pa kasama ang kanilang sambayan. Nakakalungkot man isipin, pero dito makikita natin pinagtanggol talaga ng Diyos ang kanyang mga lingkod. Pinagtanggol ng Diyos pinagtatanggol ang mga lingkod kanyang mga lingkod na nagtatapat sa kanya. Bakit nakita ng Diyos yung paninindigan ng Daniel? Nakita ng Diyos na ang ginawa niya ay nakalulugod sa harapan ng Panginoon. And to make the long story short, na-promote nga si Daniel pero ang kaibahan, sinama na
ang Diyos sa pag-promote ni Daniel, pag-promote kay Daniel. Ginalorify, itinaas ang Diyos sa buong mundo. Tinaas ang Diyos, tinaas ni Haring Darius ang Diyos ni Daniel sa buong mundo. He glorifies God. Alam nyo, baka maaring yung pinapanalangin natin, huwag natin mamalitin. Lalo na yung ating bansang Pilipinas. Dahil may ginagawang gandang bagay ang Diyos. May gagawing himala ang Diyos. Mga may sakit at karamdaman, alala ko noon na may tumawag sa amin nung wala pa kaming house church, nakatira pa kami sa ibang baryo. Bigla kami tinawagan ng isang kabataan at tinawagan kami. Si brother, sister, yun pa tawag sa amin. Punta kayo sa amin, ipag-pray niyo po ang tatay namin. So, pumunta kami. Talaga, hindi ko maalala kung nilakad ng minuto namin. Basta nagpunta kami, dali-dali hanggang sa narating ng bahay namin. At yung pala, sa tatay niya ay nagkasakit na diabetes. At medyo na. So, pinanalangin namin. Nag-minister kami mismo sa tahanan nila. At salamat sa Panginoon, agad gumaling. May nangyari pang pagpipigil noon. Hindi na ako na may kulang ng pong oras. May pagpipigil noon at mismo sa kanilang tahanan ay pinipigil ang gawain ng Panginoon. Pero hindi nagtagumpay. O tinigil nila pansamantala pero he keep on praying. Patay ang dalaw namin. At hanggang ngayon, kahit ang mga anak nila ay dumadaloon po sa amin. Salamat sa Diyos. May umusig pero hindi nagtagumpay ang gawa ng kaaway. Kasi kahit kailan ang gawain ng Diyos, lalo na ang pananalangin, ay hindi pwedeng hadlang ng sino. Huwag lang po tayong magpapigil. No? Halip, manindigan po tayo. Huwag po tayong magbabago. Huwag po tayong matatakot. Huwag po tayong masisira ng loob. Huwag nating iko-kompromiso. Sa halip, panindigan natin to. Dahil lingkod tayo ng Panginoon. Mahal tayo ng Panginoon. At ipagtatanggol tayo ng Panginoon. Salamat sa Diyos. At naway naging pagpapala sa bawat isang mensaheng ito. Samahan tayo ng Panginoon sa ating mga gagawin ngayong araw na to. Ministeryo, pagbabahagi ng kanyang mga salita, o namang gawain na dapat natin gawin, nakalooban ng Diyos na gawin natin sa ating po mga buhay. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa napakaganda at pagbibigay sigla sa aming pong buhay, pananampalataya sa iyo. Tinuturo niyo po sa amin na huwag po kaming manghinawa, na tumawag po sa inyo, manalangin lagi, pag-ugnayan po sa inyo, sapagkat dito po kami lumalakas. At sa pamamagitan nito, dito po namin nararanasan, Panginoon, ang yung kamanghamanghang bagay. Sabi niyo po sa inyong mga salita sa Jeremiah 33 verse 3, Call unto me, and I will answer you, and I will show you great and mighty things which you do not understand. Salamat po, O Diyos. Dalangin namin na sa tuwing kami mananalangin, Panginoon, ay mayroon kayong tugon. Hindi lang tugon, kundi may gagawin kayo, Panginoon. Sa mga kapatid namin, mga lingkod ninyo, ano nakaranas sa mga pagsubok, pag-uusig, dahil sa paggampan nila sa inyong pong mga gawain, inaangkin namin, O Diyos, at dinadalangin namin na sila inyong ipagtatanggol. Hindi nyo sila pababayaan, Panginoon. Makikita ang gagawin nyo pong pagkilos, Panginoon. Makikita nila, Panginoon, na higit kayong makapangyarihan. At dahil sa mga nangyayaring nararanasan ng mga kapatid namin, ito, Panginoon, darating na araw, i-glorify nila ang Panginoon. Papurihin nila ang Diyos. Salamat po, Panginoon. Sa araw na to, babaunin namin, O Diyos, ang inyong mga salita. Babaunin namin ang mga natutunan namin sa araw na to. Na hindi kami manghihinawa sa pag-ugnayan sa inyo. Hindi kami manghihinawa sa pagtawag sa inyo. Sapagkat kayo, Diyos, ay laging dumirinig sa aming pong mga panalangin. Ang kaninang bawat isa ang inyong basbas,
pagsama, pag-iingat at maging pagtatanggol ninyo. Ito po ang dalangin namin na may pasasalamat sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat po sa bawat isa. Purihin po ang Panginoon, tapos na po ang ating pong. Pagpalain niyo po ang bawat isa.